We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Pirang mga makandidato para sa 2023 Barangay asin SK elections. Amay na nagpasiring sa kanya-kanyang COMELEC offices nganing magsumitir kan sa indang Certificate of Candidacy. Holiday nakakontribwer sa buot sa mas dakol na nagpila sa enot na aldaw kan COC filing. Uyan report. Antes pa man magbukas sa opisina kan Commission on Elections sa Naga City, nakapila na sa luwas ang grupo kan mga individual na ini, daraan kanya-kanyang Certificate of Candidacy. Ngunyan kaya Agosto 28, ang enot na aldaw kan pag-akseptar kaini kan COMELEC offices para sa 2023 Barangay asin sangguni ang kabataan elections sa bulan nin Oktubre. Nagkaigwa naman in pre-checking kan mga rekisito sa luwas kan COMELEC office. Siring man na nagtaong number para sa first come first serve na sistema. Magayon po yan amays na mag-file. Tanganin po kung may mga dapat pang-ayusan sa indang COC, ma-remedyohan paninda. So far po ngunyan morning, halos close to 100 na po ang samuyang filers. In-expect na po madadagdagan pa yan at yan na hapon. Kung ikukumparar sa nakaaging barangay asin SK elections kan 2018, mas dakol subuot ang nag-abot na mga makandidato sa enot na aldaw pasanakan COC filing unya na taon. Sigun sa pirang mga nakapila sa luwas kan COMELEC office sa Banwaan in Gainza, urog na ang mga madalaga na SK officials, pigwa na subuot nindang oportunidad an holiday nga aning maasikaso an sa indang kandidatura mantang mayo nin laog. Ang pag-submit ngunyan kang COC ninda, sabay na itong notice for them to file their SOSI. Kasi ang pag-file naman ng SOSI, win or lose. Kung mangga naman sinda, dahil sinda pwedeng magtukaw without having pag-file kang ninda kang SOSI. Hasta sa Setyembre 2 ang filing of COC. Pigyan kami narman ang mga maut magdalagan sa maabot na pirilian na rekisaho na marayan sa indang mga rekisito asin syertohong laog sa qualifications nganing maibitaran an abala sa pagsumitir kaini sa COMELEC offices. Pigpapagirumduman man an mga ini na lugod sa indang obserbaran an Fair Election Act urog nang ibitaran an pangangampanya kundi pa man nagpupuon an campaign period. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga otoridad tulos na naglatag din checkpoints sa pagpuon kan election period ngunya na aldaw. Pagdaranin badil mahigot na pigpapangalad. Yan asin kun ano pa ang ibang bawal sa durasyon kan election period. Aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica po nangani ngunya na aldaw kan 20 days na election period para sa paabuto na barangay asin SK election sa Oktubre. Kasabay kan pagpupuon kan filing kan Certificate of Candidacy ngunya na aldaw, nagpuon naman ng election period na madurar hasa sa Nobyembre 29. Alas 12:01 kasubagong matanga, naglatag naman nin wala tuong checkpoints ang mga otoridad sa Camarines Sur como parte kan kick-off kan election gun ban. Sa Camarines Norte man, madagdag subot nin puwersa ang kapulisan, katabang ang Armed Forces of the Philippines para mamantinir ang pasi orden urog na sa mga lugar na yawan ang presensya kan mga rebelding grupo. Sa Naga City, sa boundary kan Naga Kanaaman nagpwesto ang mga personahe kan Naga City Police Office kay bana ng COMELEC Naga para sa kinundusir na checkpoint. Ang purpose na po kaning gun ban, tapos pag kaigwan ng mga checkpoint para po siyempre maging peaceful po ang sa tuyang maabot na election
Ngayon pong belo po kita sa pagboto, tapos may po kitang kinakatakutan. Sa pag-arangkada kan election checkpoints, mga mayong helmet, lisensya, rehistro asin ni Papa, ang mayor na nagkasiritar kan mga otoridad. Alagad sa irarom kan gun ban apwer sa pagdaranin badil, pigpapangalad man ang pagbitbit ni mga patarom asin ni Bapang pigkokonsiderar na mga deadly weapon sa mga pampublikong lugar asin transportasyon sa durasyon kan election period. Solamente ang mga naisyon sa nakan COMELEC nin Certificate of Authority ang pwede magdaranin badil. Kasabay kaini, hagad man kan NCPO ang kooperasyon kan publiko, urog na sa mga motorista na posibleng maapektaran kan walatuong mga checkpoints. Rest assured naman po na i-observe natin ang proper na checkpoint para yun ay walang ma-violate na rights ng ating mamamayan. Jessica, ang mga madadakop sa PNP COMELEC checkpoint na mayo o na may bitbit na badil na mayong certificate hali sa Commission on Elections, mahahampang sa kasong pagbayolar sa Batas Bilang Pabansa 881 o Omnibus Election Code. Jessica. Josma Balos, Chris. Mga kapuso, bako sanaan bagyong Goring an padagos na pigmomonitor ngunyan kan Pag-asa. Huli tamay saro pang bagyong naguhumang maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod na aldaw. Sa latest bulletin kan Pag-asa, huli sa bagyong Goring, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern as in eastern portions kan mainland Cagayan, eastern portion kan Isabela, northern as in central portions kan Aurora, Pulillo Islands, northern as in eastern portions kan Camarines Norte, kabali na ang Calaguas Islands, northeastern portion kan Camarines Sur, as in northern portion kan Catanduanes. Huring nanotaran ang bagyong Goring sa rayong 245 kilometers east-northeast kan kasiguran Aurora. Pa-east-northeast ang hiro kaini sa rikas na 15 kilometers per hour. Sigun sa Pag-asa, piglalaomang marani sa Batanes ang bagyong Goring sa Miyerkules. Posibleng magluwas na ininin par sa Huwebes, dangan babaybayon ang Taiwan Strait antes maglandfall sa southeastern China sa Biyernes. May tsansa pang magkaigwanin pagbabago sa trakan bagyo kaya padagos ta iyang tututukan. Mientras tanto, nagkusog ang bagyong nasa luwas kan par asin saro na ngunyang tropical storm na may international name na Haiku. Mayo ining direktang epekto sa anuman na parte ka nasyon ngunyan, alagad piglalaomang malaog ini sa par sa Miyerkules nin Banggi o Huwebes nin Aga. Huli sa epekto kan bagyong Goring asin pinakusog pa kaining habagat, mapadagos ang maura na panahon sa pirang parte ka nasyon. Base sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa Camarines Provinces, Albay, Masbate, Catanduanes, asin Sorsogon. Posible ang makukusog na uran sa pirang lugar kaya magin ang dampo sa humakan baha o pagrasay nin daga. May tsansa manin uran sa natatadang parte ka nasyon. Bilog na probinsya nin Camarines Sur isinairarom na kan PDRRMC sa red alert status komo pagpreparar sa posibleng magin epekto kan bagyong Goring. No sailing policy pigpautob sa mga lugar na nasa irarom kan tropical cyclone wind signal. Uyan report ni Chris Novello. Huli sa humakan bagyong Goring, isanakat sa red alert status kan PDRRMC Camarines Sur, huli sa posibleng epekto kan raot nin panahon. Sa memorandum na pinalawas ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte, pigsugo kaini ang pag-aktibar sa Emergency Operations Center as an incident management team kan kada banwaan sa probinsya. Ipapautob man subot ang preemptive evacuation kung kinakaipuhan sa mga high-risk barangay. Urog na ang mga landslide as in flash flood-prone areas. Mantang ipinapautob naman ng no sailing policy sa mga lugar na nakabandera ang gale warning. Sa probinsya ng Catanduanes, normal pa ang biyay sa mga pantalan kan Virac asin San Andres sa ibong kan pagkakaigwaning storm warning signal sa ibang banwaan sa probinsya kan mga nakalihis na oras. Nasa southern portion kaya kan probinsya ang duwang pantalan kung kaya daiman kinansila ang biyahe kan mga lunod ng pandagat na pasiring sa probinsya. Mula po nung weekend pa po, ang mga Coast Guard Catanduanes po ay nag-ikot-ikot na po sa mga coastal municipalities. Ipinapaabot po yung kalagayan po ng bagyo at sinasabihan din po yung mga mangingisda na wag po nang pumalaot. Kahit po ngayon ay maaraw naman dito sa isla, sila pa rin po ay patuloy na sinasabi na wag po na po pumalaot.
Sa probinsya maning Masbate, suspendido na ang biyahe kan mga lunadang pandagat na nasa 250 gross tonnage huli kan epekto kan raot nin panahon. Inabisuhan na sin inin kaminarman kan mga otoridad ang mga saradit na parsira sa probinsya na maging marigmat asin din ng una maglawod para malikayan ano naman ang maritime incidents. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa ikawalong semana, panibagong umento sa presyo kan kada litro kan mga produktong petrolyo ang piglalauman na ipapautob sa aga. Susog kaya sa oil companies, 20 to 60 centavos per liter ang magiging umento sa diesel, 30 sentimo sa gasolina, mantang sa kada litro nin kerosene, 80 sentimo man ang magiging umento. Poon kan Hulyo 11 hasta sa presente, uminabot na sa 13.10 pesos ang inilangkaw sa kada litro ng diesel, 9.25 pesos per liter sa gasolina, asin 11.35 pesos per liter naman sa krudo. Enot nang sinabi kan Department of Energy na mayo pasindang nahihiling na rollback o pagmenos sa kada litro kan mga produktong petrolyo huli sa pagbawas sa produksyon kaini sa Saudi Arabia asin Russia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Commitment signing para sa Oplan Balik Eskwela, sinagibo kan Department of Education asin iba pang partner agencies na obhetong masyertong matuninong ang pagpuon kan kralasihan sa aga. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nakondisyonin commitment signing para sa Oplan Balik Eskwela ang DepEd pati na ang mga partner agencies na miyembro kan Interagency Task Force sa Albay. Objeto kaini na masyertong matuninong asin salbado ang pagbabalik eskwela kan mga kaakian sa aga Agosto 29. Kinakarkulong na sa 1.8 milyon na estudyante sa Bicol ang piglalaomang mabalik eskwela. Mantang sigon sa DepEd Bicol, 95% na sindang preparado para sa bagong school year. Apura kaini may mga plano naman ng DepEd na ilalatag para sa haros 15,000 na estudyante na apektado ng pag-alburuto kan Bulkang Mayon sa Albay. In some of the schools being used as evacuation centers. Una, meron tayong tinatawag na distance learning or blended learning. Umaga, yung dating occupant ng school pwedeng mag-face-to-face, half day, then in the afternoon they will be given the modules. Yung iba quiz naman, pag morning naka-module, pag hapon naka-face-to-face. Mientras tanto, pigshare tuman kan PNP na nakalattagnaan sa indang mga personahe sa manlain-lain na lugar, urog na sa mga igwang na erehistrong insurhensya. Rest assured na yung PNP po talagang ginagawa po ang lahat. Ngayon nga po, sabi ko nga kanina, we are deploying 34 teams in the remote barangay. Mantang ipapadagos man subuot kan DepEd ang sa indang mga programa para mainaan ang mga non-readers sa grade 1 hasta grade 3. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pagbaklas kan Traffic Management Office GOA sa mga plaka kan mga tricycle na may pasong prangkisa, nagpapadagos. Alagad opisina na didipisilan sa pagdakop kan mga ini, inhuli subuot sa kakulangan nin personahes. Uya ang report. Pirang na mamasadang tricycle ang nasitakan Traffic Management Office kan GOA Camarines Sur, huli sa pasong mga prangkisa. Ang aktibidad, kinondosir makalis manotoran subuot kan LGU na may mga kolorom na yan nagpaparenew, asin ipinapabakal ang prangkisa kan mga tricycle na namamasada sa banwaan. Pabor ba nini sa mga super ng tricycle sa banwaan? Ulitan na redehado subuot sinda sa mga namamasada na mayong mga prangkisa. Wala mang pigkikibata. Minsan pigpipirikap ng mga molang prangkisa na kolorom na tricycle. Arog sa mo, may plaka. Kung anong mangyari, masusug mo. Ang mga mayong prangkisa, masakit kan magkuweng kung may ginibo sa imong violation.
Sa ngunyan, tinitikitan ng unakan opisina ang mga tricycle na may pending na renewal sa munisipyo para maging legal ang sa indang operasyon. Nasasakitan man ang Traffic Management Office sa pagdakop sa iba pang mga kolorom as sinigwang paso ng prangkisa uli sa kakulanganin mga personahe. The help of the PNP po gawa. So, ngunyan po, iba na po. Joint force po ang PNP kung gawa ko niya, tas ang Traffic Management Office. Nagpagiramduman ini sa publiko na solamente ang mga lehitimo sa ng tricycle ang sa indang lunadan. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga nakalaylay na kable kan telecommunications company sa kasentrohan kan syudad ni Naga, pigtatanggal na kan imbueltong kumpanya. Regular na maintenance asin paghali kan nakasarabod na kable, nakakatabang subuot na malikayan ang aksidente sa mga tinampo. Uya ang report. Sibot na ang mga lineman kan sarong telecommunications company sa paghali kan mga nakalaylay nindang mga linya sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Sigun sa kontraktor kan imbueltong telco. May regular maintenance man sindang pig sa Sagibo para sa pagpakaray kan sa indang mga linya. Alagad ang pigkukondusir nindang clearing ngunyan, katakod kan preparasyon kan syudad para sa papaaboton na Peña Francia Fiesta. Sarabay na subuot sinda pati na ang iba pang telco. Sigun sa pirang mga nagkakayod na tricycle driver, mas magayon talaga kung regular na ining gigibuhon. Apwera kaya sa mas magayon paghilingon ang malinig na pagkakakabit kan mga kable sa mga poste. Iwas disgrasya man subuot ini. Kung minsan kaya inaabot kang minsan may napapatod, nasasabitan ng mga sasakyan, truck, arugin. Siyempre, pag naglalaylay, kasi nakakadelikado Kasentrohan asin an parte kan Barangay Liboton ang sentro kan clearing operations kan telco ngunya na aldaw. Ang mga tinanggal na kable dadarahon subuot sa saindang stockyard sa Banwaan in Pili para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa Agosto 29 hasta 31 bubukasan kan Bicol Medical Center an sa indang pintuan para sa mga mauot magpatulok kan sa indang first, second and third booster dose kontra COVID-19. Gigibuhon ang pagbakuna kan Pfizer bivalent vaccine sa Cardiac Rehab Office sa second floor kan 5-story building kan ospital. Pon alas 9 nin aga hasta alas 3 nin hapon sa nasambit na mga aldaw. Pwedeng mag-aprobitsar ka ini ang mga edad 18 pataas sa inman na sektor kan komunidad. Solamenteng kaipuhan darahon sa pagpasiring sa BMC, iyo ang vaccination card. Maayo man subuot nin target na numero sa nakan mga babakunahan. Kaya apigeen kami naraan publiko na magpartisipar sa tulong aldaw na aktibidad na ini. Job fair pigkondusir sa Albay asin Camarines Sur como parte kan National Tech Voc Day. Uya ang report. Sarong job fair ang kinundusir sa syudad ni Legazpi como parte kan National Tech Voc Day na pinanginutan kan TESDA Asindole. Katakod ka ini, pigruso kan mga aplikante ang aktibidad na pigatendiran kan 20 pribadong kumpanya. Pira sa mga aplikante ang maswerteng na hire on the spot, arog na sana ni Dominic. Yung experience ko ma'am sa pag-apply sa kanila ma'am, medyo madali lang ma'am yung process namin kasi almost yung qualification ma'am na nandun, na-meet ko po agad. Kasabay kan aktibidad, nagtauman ang TESDA nin allowance para sa saindang mga scholar. Mantang nagbukas naman ang enrollment kan gabus na accredited schools kan TESDA sa rehiyon. Maswerte po tayo because we have technical vocational institutions na na-registered, mga registered sa, ang mga programa nila ay registered sa TESDA. Sa probinsya nin Camarines Norte, nagkondusir man nin kaparehong aktibidad kadaklan sa mga pigbukaan na oportunidad ang nasa sektor kan construction, agriculture, tourism, wholesale and retail services, government services asin utilities. Sigun sa Dole, huli sa mga pigigibong job fair asin dagdag na kurso kan TESDA, nasusolusyonan ka ini ang problema sa job mismatch o itong mga aplikante na day nagbabagayan sa indang tinapusan sa pig-opresir na trabaho o industriya. Sana din po, mapili po natin yung mga skills po talaga na ayon po sa kung ano ang ating skill para maiwasan din po natin ang skills mismatch. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Oplan halughog, regular na subuot na isa sa gibo kan Barangay Dinaga sa Plaza Rizal. Makalihis na mapag-araman na may mga nakatalbong asin nakatusok subuot na patarom sa may mga puunin kahoy sa lugar. Ang nagtulod sa Konseho de Barangay, nagibuhon ang lakdang na ini. Aramon ta sa report. Sa Roan Plaza Rizal sa kasentruhan kan syudad ni Naga sa nagsiserbing halatan o pahingaluan kan mga estudyante para saod asin mga nagdadayo hali sa man iba-ibang lugar. Tuyong banggi, urog na pagsabado o Domingo, haros kabos na tukawan asin sulok digdi, pano nin mga tao. Kaya importanteng maray na masyerto ang seguridad sa lugar. Puun kan Agosto 5, ang Barangay Dinaga na iyong nakakasakop digdi, Domingo nang nagkukondosir nin Oplan halughog. Na itong Oplan halughog dahil may sarong insidente na sa sarok ming minor igdeo na inabol ning I think argo po dak ni kalabang kutsilyo. And ito po dang kutsilyo, according to man sa biktima, kinuha mismo duman sa may mga trees baga, sa mga puno duman sa may plaza. Sa pagsikad kan paghalughog sa Plaza Rizal, sarong patarom na korteng ice pick subuot, anak ko anindang nakatusok sa sarong puunin kahoy. Mantang mayo naman ni nako aliwat sa nagsunod na mga semana. Siguro po dahil mga piyesta, dire-diretso na po siya. Baka hanggang December pa nga. Kung yan na maabot na Peña Francia, makakatabang man po yan. Tangani, madisga na si magpaplano ng karere bukas, makakalikay man yan. At least may magmamonitor na malinig sa area na pagdadagusan ni malinlain na event. Kung sa'yo magtitiri po si mga tao. Mas magayon po yan. Siyempre, sa safety man po yan kang mga, kang mga kababaihan. Bako lang kababaihan, bako lang hobenes. Gurang. Nakakaalarma nga ni subuot ang siring na pangyayari kaya dapat na maging rigmat ang publiko asin mas pahiguton pa kan mga otoridad ang pagbantay sa mga pampublikong lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sobra sa 300 na mga pamilya sa Ginubatan, Albay na apektado kan pag-alboroto kan Bulkang Mayon, nagdekam o nagpuli na sa saindang mga residensya. Bulkan Mayon nagtitinir sa Alert Level 3. Uya ang report ni Rosie Nieva. Makalis ang 12 bulan na pagtinir sa evacuation center. Huli sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon, nagpautob na ni decampment ang lokal na gobyerno kan Ginubatan Albay sa 300 na pamilya gikan sa barangay Tandarora. Ini kaya ang napagdesisyonan kan LGU, opisyales kan barangay asin Albay Public Safety and Emergency Management Office kung sa base sa assessment kan FIBOX. Salbado na ang nasambitan ng lugar sa huma kan bulkan. Urog na tana sa luwas naman ini kan 6 km permanent danger zone. Huli kay nila bingon niya ng pasasalamat kan mga evacuee. Sigun kaya sa inda, bakong madali ang naging buhay asin sakripisyo ninda sa laog kan evacuation center. Baga lahat yung sacrifice talaga. And sana naman si Mayon maging normal na din siya para okay na ang lahat. Makapahinga na po kami ng maayos. Maugma po, makabalik na po sa normal. Siyempre, iba mang ligay yun sa balay ka kaysa sudidi po. Sigun sa alkalde kan Banuaan, perfect timing man ini, urog na tamapo na ang klase sa aga, kung sa gagamito na kan mga kaakian ang pirang eskwelahan na nagserbing evacuation center. Alagad sa ibong kaini nagtitinir paman giraray sa alert level 3 ang bulkan, kaya naka-alerto paman giraray sa gabos na oras ang mga otoridad, maging ang mga nagpuruling pamilya. With the coordination naman with the school principal, anytime na may wag naman sana mangyari, major eruption, pipick upin naman namin sila agad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 5 barangay sa syudad ni Naga nakadakol nin red zone asin high risk sa kasulo. Pigtututukan ngunyan kan Naga City Central Fire Station katakod kan programang Oplan Ligtas na Pamayanan. Pagkrear nin fire prevention plan asin kaaraman dapit sa pagpalsok nin kalayo pigheras sa mga barangay. Uya ang report. Sa liwat na paglansar kan Bureau of Fire Protection kan sa indang Oplan Ligtas na Pamayanan makalihis ang pandemya. 5 mga barangay sa syudad ni Naga na pigkukonsiderar na vulnerable o high risk sa kasulo ang pigtututukan ngunya na 2023 kan Naga City Central Fire Station. Kinababalehan ini kan Barangay Sabang, Lerma, Triangulo, Concepcion Pequeña asin Igualdad. Pinaghiling po itong mga areas duman sa indang lugar kung saan
mas vulnerable sa kasulo, particularly itong mga area na kung saan durugutan si mga harong, tapos si mga harong made of light materials, and also itong mga area sa barangay kung saan saradit baga si mga alis, mga dipisil laugon kang si fire truck. Kabali sa saindang programa para sa mga iniiyuan pagbilog nin Community Fire Protection Plan. Community Fire Auxiliary Group, siring man ang pagkondusir nin community fire drills. Pigian kami narman kan BFP na magkaigwanin sa diring supply nin mga balde ang mga barangay nganing magamit ninda sa bucket relay como first aid sa kasulo. Igwa naman kainian barangay Igualdad asin sa indama na nagagamit, alagad labi pa sa mga gamit. Importante subuot ang kaaraman sa pagpalsok nin kalayo. Kaya hurot manindang sa liwat na pagkondusir nin fire drill, kabali naman kutaan mga head of the family o dawa sarong miyembro kan lambang mga pamilya na makanood kaini. Number 1 po kaya na ang kada pamilya, bago siya makuraw palo sa luwas na may igong kasulo sa inda. Sinda mo na dapat aram niya kung anong gigibuhon niya, dapat dahil nagpapanik, dapat tatao. Antes matapos ang taon, magkakaigwamanin assessment ang BFP Naga sa mga barangay, nganing mahiling kung naging epektibo ang programa. Sunod man natututukan kan institusyon ang 22 na iba pang barangay kan syudad para sa parehong interbensyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga produktong gikan sa nyog ibinida sa sarong trade fair sa Legazpi City. Mga coconut agripreneurs gikan sa man iba-ibang probinsya sa Bicol nagpartisipar sa aktibidad. Uya ang istorya ni Rosie Nieva. Nasa 41 na mga coconut agripreneur gikan sa mandainlay na probinsya kan Bicol ang nagtiripon sa sarong mall sa Legazpi City nganing ibida asin ipabisto ang sa indang mga food and non-food products gikan sa nyog. Kabali digdian mga gamit asin souvenirs, yaon man ang mga suka, nata de coco asin iba pang pagkakan. Naisipan niya pong itry ito sa bao upang makagawa ng bagong items na gawa sa bao. Hanggang sa nagkaroon po ng pandemic. So doon po namin na-realize na kailangan po nating bumalik sa pagpa-farm para po magamit po yung ating mga lupa na hindi naasikaso. Ang mga paraoma man sa Catanduanes na labing naapektaran kan pagbagsakan presyo kan abaka ang naglalaom na makakabawi sinda sa paagikan mga produktong gikan sa nyog. Sa mababak po kasi ang presyo ngayon ng abaka, as in talagang grabing baba na po siya, sir. Hindi na po kaya i-survive ng mga family farmers namin sa Catanduanes. Kaya po itong products po namin na to, sir, malaking tulong po sa amin ito. Pinanginutan kan DTI Bicol ang nasambitan ng aktibidad na obhetong matabangan ang mga magniniyog. Apara ka ni target man kaya kan ahensya na liwat na buhayon ang industriya kan mga produktong nyog sa rehiyon. So it's very important na maganda yung ating yung support from the back end, okay, sa backward linkage. In short, yung production capacity ng ating mga farmers. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadala ng episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta halik sa maniba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.